Sa 24 hours. 24 oras. Is yung pagmumukhain ka sa pagbabae mo ka. Can you make the upper body na lang? Okay. Ano eh? Can you make it like a girl na? A girl in a movie? Dami mo ni mo. Kapag natin mo ka. Oo. Chop-chop na bangkay ng lalaki. Laman ng ibinentang drum sa isang mangangalakal sa Dalpan Bridge sa Maynila. Matapos na ilang beses ipagpaliban, dating Senador Bong Revilla nabasahan na ng sakdal ng Sandigan Bayan para sa kasong malversation kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Kasunod ng pagpangalan sa mga co-perpetrator o kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crime against humanity, kabilang sina Senador Bato de la Rosa at Bongo. Palasyo, makikipagtulungan sa Interpol, pero hindi sa ICC. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Alamin ang mga kalsadang isasara at mga alternatibong rutang pwedeng madaanan sa selebrasyon ng Chinese New Year bukas. Rehabilitasyon ng buong Maharlika Highway na itinuturing na pinakamahabang road network sa buong bansa at pangunahing daanan ng mga produktong agrikultura, target maumpisa ng DPWH sa Hunyo ngayong taon. Ang celebrity dance stars na makakakolaban ng 5 P-pop idols sa Stars on the Floor Season 2. At kilalanin ang Fernandez Brothers na gagampanan ni Will Ashley, Ralph De Leon at Brent Manalo na makakatapat na magkakapatid na Almazan sa The Secrets of Hotel 88. This is Philippine culture. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pasintabi po sa mga naghahapunan, chinap-chap na bahagi ng katawan na hindaluan pa ng kimchi sauce.
ang tumambad sa isang tulay sa Maynila. Laman ito ng drum na ibinenta sa isang mangangalakal. Kabilang sa iniimbestigahan ngayon ang mga marka ng drum. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ikinagulat ng isang mangangalakal na chinap-chap na katawan pala ng isang lalaki ang laman ng plastic na nakasilid sa isang drum na ibinenta sa kanya ng isang lalaking sakay ng L300 van. Alas 9 kagabi na ito nalaman ng buksan ng drum sa Delpan Bridge, Barangay 286 sa Maynila. Yung isang kalakal boys po na pinagtapunan ng isang mama na binayaran siya ng 300, kinuha niya po kasi akala po niya kalakal yun. Pagbukas niya, nagulat siya. Patay pala. Chap-chap na pala. Hindi pala basta basura ang inihalo mga bote rin ng red sauce o paste sa loob na natukoy ng Manila Police bilang kimchi. According dun sa ating taga-forensic unit, para mga kimchi product. So, hindi natin alam kung purpose yun para hindi maamoy. Dahil siyempre pag kimchi nga naman, medyo may maamoy yun para matakpan yung amoy nung katawan ng ating biktima. Inassemble ng scene of the crime operatives o SOCO ang pinagpuputol-putol na mga parte ng katawan ng lalaki na lumalabas na kumpleto pa. May saksak ito sa leeg at nasa 6 na oras pa lang patay ng matagpuan base sa paunang evaluation ng SOCO. Based doon sa estimate natin sa edad ito ay lalaki na may edad sa estimate ng ating forensic unit na sa 35 to 40 years old dito. Wala tayong nakitang mga identification, wala rin tayong nakitang mga body marking o kaya mga tattoo. Ongoing pa rin yung ating i-imbestiga para malaman natin yung identity nitong ating biktima at syempre yung mga gumawa nito. May lubid sa putol na mga braso ng biktima at may bakas din ang pagkakatali sa kanyang mga paa. Kung sino man po ang nakakaalam ng victim, magbigay alam po lang sa barangay namin at sa kapulisan po. Bukod sa pagtukoy sa biktima at mga pumatay sa kanya o nagpapatay sa kanya, inaalam din kung saan siya pinatay at kung bakit chinap-chap ang labi. Sinisilip kung makatutulong sa investigasyon ng mga marking sa drum, tulad ng manufacturer at origin na Indonesia. May manufacturing date din ito na November 20, 2025 at expiry date na May 20, 2026. Lahat yun titignan, mag-iimbestiga doon kung meron bang connection yun at malalaman natin yun during doon sa pagka natapos na yung ating pag-iimbestiga dyan. Bumuo na ng Special Investigating Team ang Manila Police at ongoing na ang pag-trace sa mga nangyari sa drum at sa sasakyang nagdala nito bago at pagkatapos ito magpunta sa lugar. Marami na ring nakalap na testimonya ang pulisya mula sa mga saksi pero hindi na muna idinetalye. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Muling makikipagtulungan ang palasyo sa Interpol kasunod ng pagpangalan ng ICC kina Senador Bongo at Bato de la Rosa bilang kasabwat umano sa giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mensahe pa ng palasyo, hindi nila kailangang magtago at hindi kailangang magkagulo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Naaresto pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte Marso nung nakaraang taon kahit may mga naunang pagkikitang pamahalaan na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas at kahit dumistansya ang palasyo sa ICC. Ang binanggit noon ng Pangulo ay ang Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them and we lived up to those commitments. Kaya napangalanan sa isang dokumento ng ICC bilang kasabwat o co-perpetrator ni Duterte sa kanyang drug war, sila Senador Bongo at Bato de la Rosa. Natanong ang palasyo kung muling makikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Nanindigan din ang palasyo na hindi pagsuko sa soberanya ang pagtupad sa obligasyon ng bansa sa Interpol. Pero sa ngayon, wala pa namang warrant na inilalabas ng ICC sa mga pinangalanang kasabwat sa drug war. Bagamat umugong na yan laban kay Senador Bato de la Rosa, kaya Nobyembre pa siya hindi nagpakita sa Senado o sa publiko. Mensahe ng palasyo sa mga pinangalanang co-perpetrator,
Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done. So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Sabi naman ng palasyo sa mga taga-suporta ng mga pinangalanang co-perpetrator, hindi kailangan magkagulo sakali maglabas nga ng warrant ng ICC na legal umano at bahagi ng paggulong ng hustisya. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig, walang masasabi ang Pilipino? Dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. Sa kabila ng mga pahayag na yan, ay hindi raw pinag-uusapan sa ngayon ang muling pagsapi ng Pilipinas sa ICC. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mariing itinanggi ni Senador Bongo ang aligasyong kasabwat siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong drug war matapos siyang pangalanan ng ICC sa inilabas nitong dokumento. Pinangalanan din si Senador Bato de la Rosa na ilang buwan nang hindi na nga namamataan sa Senado. Nakatutok si Mau Gonzalez. Sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court o ICC, tinukoy na kasabwat o co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang drug war, sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Mula 2011 hanggang 2019, kasama raw sila sa pagpapatupad ng plano para i-neutralize ang hinihinalang kriminal sa pamamagitan ng karahasan tulad ng murder. Sa kaso ni Senador Go, nagsimula raw ito noong personal aid at special assistant pa siya ni nooy Mayor Rodrigo Duterte hanggang itinalaga siyang special assistant to the President. Mariing itinanggi ni Go ang alegasyon ng ICC prosecutors na tinawag niyang walang basihan, one-sided at hindi patas. Walaan niyang kaugnayan ang mga bintang sa kanyang mga naging papel at responsibilidad bilang Special Assistant to the President at Executive Assistant ng Alkalde noon ng Davao City. Nakasaad sa kanyang press release na ang kanyang mga responsibilidad doon ay administrative at clerical lang at hindi konektado sa police o operational matters. Dagdag ni Go, walang inutos na illegal sa kanya si dating Pangulong Duterte at hindi rin naman aniya siya susunod sa anumang illegal na utos mula kaninuman. Sa huling sesyon ng Senado nitong Miyerkules, nakita pang dumalo si Go at naglabas din siya ng litrato habang namimigay ng relief goods sa Davao City nitong Biyernes. Pero sa kaso ni Senador de la Rosa, mula Nobyembre pa siya hindi pumapasok sa Senado mula nang umugong na may warrant na ang ICC laban sa kanya. Pero paminsan-minsan ay nagpo-post ito sa social media. Sa dokumento ng ICC, isinangkot siya ng mga prosecutors sa kaso mula rin nung alkalde pa lamang si dating Pangulong Duterte. At siya naman ay nakaupong hepe ng Davao City Police at kalaunan ay naging PNP chief. Wala pa siyang tugon sa pagpapangalan sa kanya ng ICC bilang kasabwat sa drug war. Pero nabanggit noong handa siya humarap sa anumang kaso pero sa isang korte lang sa Pilipinas. Naniniwala ang ilang senador na hindi pwedeng arestuhin ang sinumang senador sa loob ng Senado habang nakasesyon. I would stand by what sinabi ni Senate President Tito Soto noon na by tradition, while the Senate is in session, walang miyembro ang inaaresto sa loob. Kung nasa labas ng Senado naman, maaari bang gawin ang sinapit noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? I believe in the previous arrest, nagkaroon kasi ng sense na na-exhaust yung remedies dito. I mean, similar principles should apply, pero kung paano aasta ang Senado in these two cases, dahil sa mga miyembro namin sila. Paniwala naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat idaan sa local court ang anumang arrest warrant galing sa ICC o ibang foreign court. Pwede aniyang talakayin ng Senado sa Miyerkules ang mga posibleng hakbang sa issue at pag-aralan din ng mga abogado ng Senado ang dapat gawin. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nadakip na ang pumatay sa isang babaeng negosyante sa Naay, Cavite noong 2024 at tumandad ng saksak sa mister ng biktima na himalang nakaligtas. Sabi ng suspect, may ibang mastermind sa krimen na handa niyang pangalanan. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Kanya ang malagim na sinapit ng mag-asawang negosyante sa Kabay, September 2024, nang ipalabas namin dito sa 24 oras.
ang kaso ng pagpatay sa negosyanteng si Chari Cantuba sa Naik, Cavite. Sinaksak sa lalamunan si Chari habang ang mister niyang si Marlon inundayan sa katawan pero hindi napuruhan at kalaunay nakaligtas. Ang suspect sa krimen ang nagbaneho para sa mag-asawa noong biyahe na iyon at nagpresenta raw na sasama sa murang bilihan ng paninda. Itong ating suspect ay nakuha lang po na mag-drive. Opo. So alam din po niya yung pasikot-sikot dito sa Naik dahil yung pong dati niyang asawa ay taga rito po. Pagdating sa madilim na lugar, itinabi umano ng suspect ang sasakyan at nagpaalam na iihi at doon na niya isinagawa ang krimen. Pinilit niya pong salagin yung panaksak pero talaga napuruan si Ate Chari. Higit isang taon ang nakalipas, nadakip na ng Naik Police ang suspect.